Good day mga ka-Fixit! Kailan nga ba dapat magpalit ng cambio? Yan ay babahagi ko sa iyo ngayon in this episode of Fixit Dennis, fixing the way we drive. Okay mga ka-Fixit, nandito tayo ngayon sa Aguinaldo Highway. At lalampasan lang po natin itong Anabo Coastal mga ka-Fixit. Sa mga nakakaalam po ng lugar na ito, shoutout po sa inyo mga ka-Fixit. Anabo Coastal, ayan, Aguinaldo Highway. Okay, naka first gear tayo ngayon na tayo ay lumipat ng second gear. Ayan, dahil rolling yung sasakyan, pero huminto tayo, ayan, pagbigyan natin to mga ka-Fixit, first gear. Ingat po sa mga ganitong intersection kasi better be safe than sorry mga ka-Fixit. Aba, e-bike, ba't nandito ka sa Aguinaldo Highway? Bawal po yan mga ka-Fixit, meron po yung multa. Kaya mag-iingat po yung mga naka-e-bike. Pag na-tsempohan po kayo ng enforcer, meron pong multa yan dito sa Aguinaldo Highway. Okay, naka-tercera tayo ngayon, lipat ako ng kwarta. Kailan mo nga ba malalaman kung kailan ka dapat magpalit ng cambio? Sa upshift man yan or downshift mga ka-Fixit? Yan ay babahagi ko sa iyo ngayon. Okay? So naka 4th gear tayo ngayon. Kung mapapansin mo kanina from standstill mga ka-Fixit, meron tayong tamang RPM level na sinusunod kapag tayo ay nagpapalit ng cambio for fuel efficiency mga ka-Fixit. Kung gusto mo makatipid, magpapalit ka ng cambio or kakambio ka pa upshift kapag nasa 2,000 RPM na yung iyong RPM level, 2,000 RPM or 2,500 RPM. Yan po ay applicable on most cars mga ka-Fixit. So depende rin po sa sasakyan, no? Ayan, kung papasin mo, first gear tayo ngayon, 2,000 RPM, second gear, 2,000 RPM, third gear, another one, 2,000 RPM, fourth gear. Ayan, kung gusto mo makatipid sa gas. Pero kung gusto mo naman na medyo may buwelo yung sasakyan mo, lalong lalo na kapag ganitong medyo mabilis yung takbo, ayan, 2,000 RPM, fifth gear. Ayan, kung mapapansin mo, nasa 60 yung takbo natin at 5th gear, under 2,000 RPM po tayo mga ka-Fixit. Yan yung efficient na pagpapatakbo ng sasakyan. So kahit nasa highway ka pa. Ang disadvantage nga lang nun, cambio ka ng cambio mga ka-Fixit. Kung mapapansin mo, ang bilis lang nung transition. Cambio ka ng second gear, cambio ulit ng third gear. So ganun po yun mga ka-Fixit, kasi under 2,000 RPM po tayo or 2,000 RPM po tayo nag-upshift. Matipid po yan mga ka-Fixit. Yan po yung eco mode kumbaga ng sasakyan na ito. Okay? So magpapagasolina lamang po ako dito mga ka-Fixit, dito kasi medyo mura. Pero actually dadaan nga pala kami ng Zapote. So doon na lamang ako sa Zapote kasi meron akong alam na mas murang gasolinahan doon. Okay, ibabahagi ko rin sa iyo yan mamaya mga ka-Fixit kung aabot pa yung vlog natin doon, medyo malayo eh. Okay? So naka third gear tayo ngayon. Medyo lumampas na ako ng 2,000 RPM dahil nagsasalita ako, dada ako ng dada. Pasensya na. Ayan, fourth gear, 2,000 RPM. So kung gusto mo na may buwelo yung sasakyan, pwede naman. So 3,000 RPM ka mag-shift. Okay? So mas may buwelo yung sasakyan at mas mataas na speed yung makukuha mo kapag sa 3,000 RPM ka nag-shift. Yun nga lang, medyo mas malakas ng kaunti sa gas yun kumpara sa kapag ka 2,000 RPM ka nag-shift. Okay? So wag ka rin naman na tingin or wag mong titigan masyado yung iyong RPM level para lang makakambyo ka sa tamang RPM level. Pakiramdaman mo rin yung makina mga ka-Fixit, kasi kagaya ko na matagal na ako nagmamaneho, hindi na rin po ako nagbabase masyado sa RPM level, hindi ko na masyadong tinitignan yan. Okay? Nagbabase rin po ako sa ingay ng ugong ng makina at sa pakiramdam ko sa mga pedals, no? Sa pakiramdam ko sa makina, doon ako nagbabase. Kaya kong malaman yung 2,000 RPM and 3,000 RPM kahit hindi ako tumitingin sa RPM level na yan. At yun ay dahil sanay na po ako magmaneho mga ka-Fixit. Matagal na rin po ako nagmamaneho. So sa umpisa, kung first time ko pa lamang masakyan yung sasakyan, hindi ko pa naman agad malalaman yan. Bigyan mo ako ng ilang minuto para pakiramdaman ko yung makina at hindi ko na kailangan tingnan yung RPM level. Okay? Pero kung wala ka namang pakialam sa fuel efficiency, sige lang, mag-shift ka sa kung saang RPM mo gusto, pero wag naman sa masyadong mataas na RPM kasi meron din pong delikadong RPM level, lalong lalo na kapag nagre-redline ka, masama po yan sa makina ng sasakyan. Okay?
So kapag yung mga nagsasabi kasi, merong mga nagsasabi delikado raw na tumitingin ka sa RPM level. Well, ang comment ko dyan, sa umpisa lamang naman po ninyo dapat tingnan nyo inyong RPM level. So as time goes by, kapag nasasanay ka na, magiging muscle memory kasi yan, and automatic reflex action ng inyong katawan. So makakakambyo ka at your preferred RPM level without even checking the RPM level of your vehicle, no? Ayan, from standstill tayo mga ka-fixit, oh. Nasa around 900 RPM tayo. Yan yung minor ng sasakyan na ito. So clutch all the way down, first gear, 1000 RPM of gas, then clutch to the biting point para umarangkada yung sasakyan. Ayan, pagbigyan lamang natin yung mga nag-U-turn kasi kanina pa po sila nakapila dyan. Ayan, so tayo naman. Ayan, so 2000 RPM or 2500, pwede rin naman 2500. Ayan, kung gusto mo na medyo may buwelo yung sasakyan mo. Okay? So kapag yan, palagi mo lang ginagawa, constantly mo lang ginagawa yan mga ka-fixit, hindi mo na kailangan tignan yan. No, ayan, 2000 RPM, alam ko na yan, no? Third gear to fourth gear. Ayan, no, 2000 RPM, flash all the way down, fifth gear. Kung mapapansin mo, hindi ko na masyadong tinitingnan yung ating RPM level, okay? So makakasanayan mo rin yan as time goes by ng inyong pagmamaneho, sa duration ng inyong pagmamaneho. So meron naman nagsasabi, paano po sir yung sasakyan na walang RPM gauge? Meron po kasi mga ganong sasakyan, no? Walang RPM gauge. Meron din naman sira yung RPM gauge. So kapag ganon mga ka-fixit, pakiramdaman mo na lamang yung makina. Kasi mararamdaman mo naman kung masyadong hirap yung acceleration ng makina, kumbaga yung gigil na siya, masyado nang mataas na RPM level yun. So doon tayo sa smooth lang yung takbo ng makina, yung hindi siya masyadong hirap, no? Kumbaga nakabuelo ka na ng arangkada, kumambyo ka na. Wag mo intayin na masyadong gigil yung tunog at yung pakiramdam mo sa makina bago ka pa kumambyo. Kasi masyadong mataas na RPM level na po yung na-generate mo nun sa inyong engine. At hindi rin po maganda yun sa inyong clutch, lalong-lalo na kapag from standstill. Kasi pag masyadong mataas na RPM level at bigla mong nilagay sa clutch biting point yung inyong clutch, mabilis pong iinit yung inyong clutch lining at makakakos po yan ng unnecessary wear and tear sa inyong clutch assembly, particularly dito sa clutch lining ninyo. Okay? So know your vehicle's RPM level, sanayin mo yung sarili mo dyan, and eventually makukuha mo yan without even thinking about it mga ka-fixit. Okay? So ayan, nandito pa rin po tayo sa Robinson's Timos mga ka-fixit at lalampasan na po natin ito. Kung mapapansin mo, bihirang-bihira ako mag-change lane, lagi ako nandito sa gitna. Kasi mga ka-fixit, hindi ko naman kailangan pumunta sa shoulder dahil hindi pa naman po tayo liliko. At hindi ko rin kailangan pumunta rito sa kaliwa dahil hindi rin naman po tayo liliko ng pakaliwa. So kapag mga ganito na malayo pa yung lilikuan mo, much better sa gitna ka ng 3-lane highway na ito mga ka-fixit. So kung kailangan mong mag-change lane dahil kagaya niya may nakabara na jeep, pwede rin naman. Basta safe lang, tingnan mo yung side mirror mo and rear view mirror kung clear na, lalong-lalo na yung mga blind spots. Okay? Ayan, so kung may pick up ng pasahero itong mga jeep, medyo alanganin yung positioning nila. Ayan, sobra sila dito sa gitnang linya. Tanggapin po natin yan, no? Medyo yung iba kasi talaga pasaway eh. Hindi po sila masyadong tumatabi kahit na ganyan na pumipick up sila ng pasahero. Kaya po nag-focus ng traffic, nakakaabala sila sa ibang mga nagmamaneho mga ka-fixit. Kapag ka magda-downshift naman kayo, mararamdaman nyo naman, halimbawa kagaya nito, ilalagay ko siya sa 4th gear. Ayan. So bababa yung speed bababa yung speed ng ating sasakyan. And kapag bumaba yung speed ng ating sasakyan, medyo mahihina yung hatak niya, mararamdaman mo yan. Pag pinipress mo yung gas pedal, hindi na ganun kalakas yung arangkada niya or ang bagal ng pag-increase ng speed. So ibig sabihin lang nun, mali yung cambio, nakasalukuyan naka-engage sa transmission dun sa speed ng iyong sasakyan. So hindi sila match. So ang gagawin mo, clutch all the way down, ibaba mo ng cambio. Kagaya nito, sobrang bagal na ng speed natin. Halos ayan standstill na tayo. So from 4th gear, dilagay ko sa 3rd gear kanina, ibabalik ko siya ng 1st gear. Ayan, para makaarangkada tayo smoothly. Kasi yung 1st gear will give you enough torque and power para maparangkada mo yung sasakyan from standstill. Okay? Palagi ko sinasabi yan sa mga vlog natin. So ilalagay ko sa 3rd gear. Ayan, kung mapapansin mo, nilagay ko sa 3rd gear tapos biglang kailangan na natin huminto dahil may sasakyan na sa unahan. So kapag ganyan, block gear change tayo to
first gear mga ka-fix para makaarangkada po ulit tayo smoothly. Hindi mo na kailangang ilagay sa second gear tapos ilagay ulit sa first gear. Hindi. Mag block gear change ka na. Pwede mo nang mag-skip ng isang gear. So yung block gear change mga ka-fixit, ginagawa yan madalas sa downshifting. Pero kapag ka upshifting, hindi ko po ina-advise na mag-block gear change. Kasi skipping gears kapag ka upshifting, hindi po yan maganda sa transmission ng ating sasakyan. And yung development po ng power band, hindi rin po tama. Kumbaga, yung mag-i-skip ka ng gear, hihina yung hatak ng iyong sasakyan kapag ka upshifting. So pag upshifting, daanan mo talaga yung sequence ng inyong cambio. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pag downshifting lang po ginagawa yung block gear change mga ka-fixit. Okay? Meron na rin akong ginawang video tungkol dyan sa block gear change. Kung di mo pa napanood yung video na yon, maglalagay ako ng link ng video na yun sa upper right portion ng video na to and sa description below para mapanood mo. Maganda po yung video na yun mga ka-fixit. Panoorin nyo po yan. So palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. And that concludes our episode for the day. I hope na sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw. So kung di ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. Once again, I'm Dennis of Fix It Dennis. Fixing the way we drive.